Mga katsaran, ano nga ba ang alamat ng munggo? Kung bakit sinasabi ng ilan sa tuwing araw ng Biyernes, sa kani-kanilang lugar o tahanan ay madalas munggo daw ang ulam. Baka sakaling alam niyo yung kwento, pakibahagi dyan sa ibaba ang iyong komento para maibahagi natin sa mga kabataan ang munting kwento ng alamat ng munggo. At dahil sa kagustuhan ko ding malaman, ako'y nagtanong-tanong at ang sagot nila, ang mga nalalaman nila ay base lang din daw sa mga kwento ng mga nakatatanda. Bakit nga ba munggo? Sa dinami-dami ng gulay sa bahay kubo. Ito yung nasagap kong kwento. Noong unang panahon, ang mga Kristiyano, sa tuwing panahon ng Kwaresma o Biyernes Santo, ang mga karne daw ay pinagbawal ang pagkain at pagkonsumo. Kaya nakasanayan na ng mga tao ang pagkain ng gulay o ng munggo. Pero ano naman ang kinalaman ng munggo sa tradisyong ito? Meron bang simbolismo sa likod nito? Wala daw sagradong simbolo ang munggo sa mga tao. Noong unang panahon, ang mga tao ay lingguhan daw kung mamalengke at hindi nawawala sa listahan ng mga gulay itong munggo. Dahil munggo daw ang hindi nabubulok kahit abutin ng 1 taon. At kung bakit sa tuwing araw ng Biyernes ito niluluto? Sa mga unang araw ng linggo, kagaya ng Lunes, Martes, Miyerkules at Huwebes, ang mga gulay na madaling mabulok muna ang kanilang niluluto dahil wala pang refrigerator ng mga panahon na yon. Di ba ang galing? Ang mga sinaunang tao, marunong na sila magtipid noon. Pero bakit tayo ngayon? Gastos dito, gastos doon sa mga walang kwentang bagay at hindi naman kailangan. Oops, sorry na. Nasabi ko lang. Baka magalit ka. Di ko naman sinasadya. Okay lang naman gumastos basta kaya mong bilhin. Okay lang din naman magtipid kung kinakailangan. At kung sakaling meron kang pambili na iyong pinaghirapan, bilhin mo kung anong iyong gustong bilhin. Deserve mo yan. Lalo na kung ang bibilin mo ay para sa pamilya mo, mas una mo silang inisip kesa sa sarili mo. Ay very good yan. Plus 10 ka sa langit niyan. Masaya ako nakakakita ng mga taong inuuna ang pamilya nila bago ang sarili nila. Yung tipong isusubo na niya, isusubo pa niya sa pamilya niya. Isa yan sa magandang kaugalian na ipamamana natin sa lahat ng tao. At dagdag kaalaman, hindi nakakasama o nakakapagpababa ng pagkatao ang mga pagkain pumapasok sa bibig ng mga tao. Alam ko na alam nyo na siguro na ang masamang salita na lumalabas sa bibig ang nagpapasama at nagpapababa ng kanilang pagkatao. Bilang isang tao, alam ko mahirap kontrolin pero kailangan gawin. Kahit ako, paminsan-minsan sumasablay din ang bibig ko dahil tao lang din ako, nakagaya nyo, na kailangan ding unawain at irespeto. O siya, hanggang dito na lang ulit muna. Ang dami ko tuloy nasabi, nadagdagan pa ang aking kwento. Ang totoo lang naman ay gusto ko lang kumain ng munggo. At kung sakaling nagustuhan mo ulit ang aking kadaldalan, ay baka pwedeng makahingi ulit ng lambing dyan. Alam ko, alam nyo na yan. Hindi na kailangan i-memorize yan. Charan! Mga kapatid, kain na habang mainit pa. Maraming salamat sa walang sawang panonood, pakikinig at suporta. Hanggang sa muli!